patuloy pa rin na nakakaapekto sa ating bansa yung hanging amihan. Pero patuloy pa ito na mas humihina at ito'y nakakaapekto na lamang dito sa probinsya ng Batanes, Cagayan, Apayao at Ilocos Norte. At sa mga susunod na araw ay mas hihina pa ito. At posible ito na magdala ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan at relatively mas mababang tsansa ng pag-ulan. Ganun din naman dito sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng Luzon at sa Visayas, ang makakaapekto naman sa atin ay yung easterlies o yung hangin na galing sa Pacific Ocean. May kainitan po ito dahil malapit tayo sa equatorial region, kaya unti-unti ay mararanasan na natin yung linsangan at relatively mas mataas na temperature na makakaapekto sa atin pag tayo ay lumalabas. Dito naman sa Mindanao, posible pa rin yung mga localized thunderstorms o yung mga panandaliang pag-ulan for specific area. Kaya po siya tinawag na localized. Halimbawa, sa Zamboanga Peninsula, may ilang lugar lamang dyan na posibleng makaranas ng mga panandaliang pag-ulan. Katulad nung na-record natin dito sa Hinatuan Station natin for the past few hours, at ito ay hindi naman din ganong kalakasan at panandalian lamang. Pero kapag ito ay tumagal, umabot ng 1 oras o 2 hours, ito ay yung mga tinatawag na natin na well-formed o well-developed na mga thunderstorm. Itong mga ganitong klase ng mga thunderstorm, posible ito na makapagbaha o makapagdulot ng landslide, pero mababa po yung tsansa na mangyari ito. In short, dito sa Metro Manila at sa buong bansa, mababa po yung tsansa ng mga pag-ulan. And again, posible lamang yung mga localized thunderstorms.